Magandang hapon po o magandang umaga o gabi mga kapatid, kung ano mang oras nyo napanood ito. At yun nga mga kapatid, no, at itong mini video na to is yun for you to understand na kung kilala nyo ba si Kristo. Ito ang tinuro ng Banal na Espiritu sa akin, hindi ko to gawa-gawa, no. At sabay lang ho kayo sa akin, no. Tagalog lang muna, game. Sabay ho kayo sa akin sa lahat ho na naniniwala ho kay Kristo. Pangalan nyo, tapos sabay kayo sa akin, game. Panginoon, pangalan nyo. Panginoon, humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga nagawang kasalanan na alam ko at di ko alam. At Panginoon, tinatanggap kita na aking maging Panginoon at tagapagligtas, in Jesus' name. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. No? At kung naramdaman nyo, no, yan o, yung Banal na Espiritu na nagmula sa Kanya. No? At sa puso nyo, naramdaman nyo sa puso nyo, yan na yan din o. Yung naramdaman ko 2020, nung time na mamamatay na ako. Totoo yan, no? Dun sa time na sa COVID-19 2020, at wala akong kaalam-alam dyan, no? Dun sa verse na yun, John 3:16, naunawaan ko siya nung pero yung yung kaunawaan talaga na kung anong kaunawaan ko ngayon, ibang iba, no? Grabe. Na ibang nagawa sa akin eh. Kung nagawa sa akin, pwede rin yung sa inyo, no? Siya yung nagturo sa akin, pumunta ako sa church, no, na makinig sa mga nakakausap ko na Christian, even sa video or sa mga nakasalumuha akong tao, para siyang pinipilter niya yung pinakamamahalagang bahagi na totoo at hindi totoo. Yun ho ang Banal na Espiritu. Hindi ho siya yung gawa-gawa lang ng tao, no, totoo ho siya. Kung 2,000 years ago nangyari yun, ba't hindi ngayon? No, yun yung pagkakaiba ho ng pananampalataya ng mga tao before sa pananampalataya ho natin ngayon. Oo, naniwala ho tayo kay Kristo. Hanggang saan? Kapag may blessing lang ba? O kapag okay yung pamilya? O kapag may napagaling ka niya? Paano pag wala na? Tama? Yan din ho yung tama nating perspektibo, lalo na kung maunawaan nyo kung ano ba yung natanggap nyo ngayon. Ito yun, no? John 3:16, kung ito yung natanggap nyo. For God so loved the world. Wala ho siyang inuri, lahat ng tao. Tinawag niya lahat ho. No, yan din yung naano ko sa lahat na na-evangelize ko, na minister ko na tao, no? Na iba pag nasa field, iba kapag nasa simbahan ka lang, na doon ka nagsasalita. Halos kasi lahat na nandun, no, kilala na talaga si Kristo. Paano kaya pag hindi na talaga kilala? Yun yung sinasabi ko sa mga pastor, no, try nyo kayo mismo, no, magkompronta isa-isa. Iba kasi kapag sinasabi nyo lang, nagawa nyo, no? Iba din yung pag sinasabi nyong nandun lang nakasulat eh. Kaya nga yun yung sinabi dun sa Mateo 21:28-32, no? Yung dalawang anak, no? Yung isa hindi sinunod, ay hindi umuo, pero sinunod yung ama niya. Pangalawa naman, umuo pero hindi naman sumunod. Yun po yung difference ng isang mananampalataya, obedience. Yun yung totoong obedience, no? Yung kasalanan ho kasi na to, magagawa naman yan kapag may Banal na Espiritu ka na. Siya ho yung sa inyo. Ako ho, 2 years bago ako nagkaring Christian, no,
born again, no? Pero hindi yan literal na born again agad, no? Pagkasabi mo born again, hindi. Depende yan sa pagkilala mo kay Kristo. Kaya nga yung 2 greatest commandments, love your God with all your heart, all your mind, all your soul, and all your strength. And love your neighbor as you love yourself. Yan ho yun mga kapatid, no? Hindi lang siya yung basta-basta na punta ka sa simbahan, tapos makikinig ka, napakinggan mo, na-bless ka. Oo, na-bless ka nung panahon na yun. Pero, lagi mong isipin yung, ano ba yun, yung, Lord, panawa nyo naman sa akin yung unang utos mo. Ganon, i-humble nyo sarili nyo. Even matagal ka na, even bago ka lang, wala ho yan sa tagal. Nasa puso yan. No? Nasa puso mo talaga kung gusto mong kilalanin yung Diyos. Pwede kasing, no? Yung sa maraming, hindi ko kayo kinokondena, no? Katotohanan lang, no? Sa tagal po ng tagal nyo, no? Nanimilbihan sa syempre, once na, kunyari, na-bless ka na sa ganito, buhay mo, hindi mo na siya kikilalanin pa eh. Naiintindihan mo na siya yun eh. God is provider, God is healer, God is ganito, ganyan, no? May stop na yung wisdom mo doon. No? May stop na kasi nga yan yung sinasabi sa maghahasik eh. Yun. Hindi naman ako nagmamalaki na porket na unawa ko siya. Hindi yun doon. No? Kung ano yung sinasabi sa akin ng Panginoon, sinasabi ko lang din sa inyo upang mas maunawaan nyo kung ano ba yung naging pagkukulang nyo. No? Ano ba? Although, no, andun naman na kayo, no? Ang kailangan nyo lang kilalanin pa siya. Know him better. Pero ito pinaka 'di ba? Sabi ni Jesus dun sa binatang mayaman. No? Na sinasabi niya, no? Benta mo yung kayamanan mo. Ibigay sa mahirap. Ang sinasabing kayamanan doon, no? Kung ano nasa iyo, yung salita ng Diyos. Actually, yun yung pinakamayaman. Yung pinaka meron ka, no, na gustong ng Diyos ibahagi mo. Pangalawa na lang yung kayamanan sa mundo eh. Yun talaga, no? Isipin mo binigyan mo ng kayamanan, sabihin na natin 500,000, no? Wala naman siyang kaligtasan. Yung mundo mawawala na, no? Tingin mo yung righteous na ginawa mo is righteous sa Diyos. Yun yung pagkakaiba ng righteous ng Diyos sa tao. Kaya nga sinabi nung ni Jesus din nung nagkakausap sila nung binatang mayaman, no. Wag mo akong tawaging mabuti. Ang Diyos lang ang mabuti. Kung siya yung Diyos, no, ba't di niya tinawag yung sarili niya mabuti? Bakit? Kasi nasa form pa siya ng tao, no? Para rin, no? Di naman pwedeng sabihin agad ng Diyos ako, ganyan ako. Tignan nyo yung mga superhero, 'di ba? Sinasabi ba nilang superhero sila? Yun na nga yung binibigay sa atin ng knowledge ng Panginoon doon. Hindi yun yung parang na laging yung ilalagay yung lahat na nangyari sa inyo on purpose. Hindi ho siya nangyari lang on purpose ulit. Mga nakasama nyo, mga nakilala nyo, mga napagdaanan nyo, mga nangyari ho sa inyo, lahat ho yan, no? Ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. Tanong nyo, para saan ba to, Lord? Ano ba yung purpose ko, no? Bakit ko naranasan to? Bakit ako naging angat?
Bakit ako naghirap? Bakit ako ganito? Lahat po yan, no? Konektado ko sa kung paano ng Diyos gusto mangyari yung makilala siya, no? Makilala mo siya. Yun po yun, mga kapatid, no? At yun lang po, no? At sa English, gagawa pa ako niyan ng bagong video. Thank you, God bless po sa inyo. At pag-pray ko kayo saglit. Okay. Panginoon, naway maunawaan no na nanonood ang inyong sinasabi tungo kung natanggap nila yung banal na spirito mo ngayon. Nawaan nyo yung will nyo. Yung ano bang will nyo, no? Nasa Mateo 28:18-20, no? Make disciples of all nations, no? I give you authority to baptize them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Yan ho yun, no? At yun lang po ang pinaka-gospel ho, John 3:16, no? Yan ho, mga kapatid. At yun, Lord, no? Maunawaan nila kung anong will nyo sa kanila about isa sa amin. Kung ako lang ho, diba, hindi ko kaya, Panginoon. Kaya, Panginoon, no? Igagaran ko sa kanila, no? Yung tulad ng sinasabi niya sa akin na make disciples of all nation, no? Sa pamamagitan ng banal na spirito, yun, no? Magpapalakas sa kanila ng loob nila, no? Hindi naman ho ako ganito dati. At Panginoon, no? Naway biyayaan niyo sila ng karunungan at kalakasan at tapang upang ipahayag ang inyong salita sa buong taong mga hindi pa naniniwala sa iyo, Panginoon. Hindi ka pa niya kilala. At Panginoon, yung mga taong taliwas ang pangunawa sa ayon sa Biblia na dapat na ikaw, no? At Panginoon, no, paunawa niyo sa kanila sa mga sinulat ni John, no? Naway basahin nila yon upang maunawaan namin ang revelation nyo, no? Sa Revelation. At ito na yung huling panahon, Panginoon. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord.